Hello guys, for today's video, papakita ko sa inyo yung aming nursery area dito sa aming farm. Ayan, so eto nga pala ay 14 days old seedling. Ganyan siya kalaki. Ayan, yung ating mga seedling. Direct sowing yung method na ginawa namin sa pag-germinate, sa pagtatanim. Kasi hindi na namin siya tinransplant. Dito na po siya sa mismong cup niya lumaki from day 0 to day 14. Yan, para less invasive method. Hindi magagalaw yung mga roots niya, hindi siya may stress. Kapag ililipat na natin siya sa mismong growing box niya or growing area, ay talagang tutubo na siya ng tuloy-tuloy. Hindi na siya may stress. Hello mga kalitsugas! For today's video, pag-uusapan natin kung ano nga ba yung hydroponics at kung ano yung direct sowing method na ginagawa namin ngayon. Ang hydroponics ay isang paraan ng pagtatanim na hindi gumagamit ng lupa. Sa halip, tayo po ay gumagamit ng kokopit bilang medium at tubig na may nutrients. Ang hydroponics ay malinis, mas matipid sa space at mabilis yung paglaki ng mga lettuce. Kung meron kang malit na space sa bakuran mo na nasisinaga ng araw ng 6 to 8 hours ay pwede yan sa pag-hydroponics. Para makapagsimula, ito yung basic na kailangan mo sa hydroponics. Una, ito ngang styro cups kung saan dito nalalaki yung mga lettuce natin. Basta lalagyan mo lang ito ng butas sa ilalim para makalabas yung ugat ng lettuce. Pangalawa ay itong kokopit na nilalagay namin sa loob ng cups. Ito kasi yung mag-hold sa roots ng lettuce. Pwede rin naman yung sponge, rock wool, perlite, vermiculite, pebbles, at kung ano-ano pa. Ito yung sinasabi kong lalagyan nyo ng slit sa ilalim. Importante yan para ma-absorb din ng kokopit sa loob yung nutrient solution. Pangatlo ay yung nutrient solution. Ito yung pataba na ginagamit sa hydroponics. So marami pa tayong pag-uusapan regarding nutrient solution, pero dahil basic pa lang tayo ay dito na tayo sa pang-apat. Ito nga yung tubig. Sa hydroponics talagang kailangan ng tubig kasi dito mo ihahalo yung nutrient solution na siyang pataba ng ating halaman. Panglima ay seeds. Kailangan pumili ka ng tamang seeds or yung lettuce variety na babagay sa location tsaka sa climate sa lugar nyo. Pang-anim ay yung grow box kung saan doon na talaga tutubo yung mga lettuce natin. Maraming mga iba't ibang hydroponic system na tinatawag kagaya nga ng Kratky, NFT, DFT, DWC, Dutch bucket method at marami pang iba. Ang most common na system na ginagamit ng mga beginners ay yung Kratky nga. So, recommended ko na mag-start kayo using Kratky method. So, eto nga, naglalagay na ng seeds yung aking asawa dito sa cup na may lamang kokopit. Isa-isa yung nilalagay sa cups, kaya para ka lang naglalaro ng sungka. Ayan, tignan nyo naman. Yung seed pala na gamit namin ay pelletized seed na Rixjuan. Bilog siya kaya mas madali siyang hawakan at ilagay nga dyan sa mga cups na yan. As you can see, parang nakabaon sila dyan, no? May butas dyan sa kokopit. Kailangan yan para dyan magbubuelo yung mga seeds natin para tumubo. Tapos didiligan mo lang yan ng 3 araw, depende kung gaano kainit sa inyo. Basta wag nyo lang hahayaan na matuyuan siya ng kokopit kasi kailangan ng moisture ng mga seeds para lumabas yung ugat nila. Kaya dapat bantay sarado mo talaga yung mga seeds mo para hindi sila masayang. Speaking of seeds, eto nga yung variety na ginagamit ko, Olmeti RZ. Eto kasi yung variety na mabenta sa lugar namin. Kaya kung negosyante rin kayo, dapat piliin nyo yung variety na gusto ng mga bumibili or customer ninyo. Etong ganitong isang tab, 1,000 seeds yung laman niyan. Pero kung nagsisimula pa lang kayo, pwede naman kayo bumili yung tigwa 100 seeds lang na nabibili online. Para hindi masayang yung seeds kasi medyo mahal din yan. Welcome to our nursery area. So dito namin nilalagay yung mga seedling namin sa area na yan kasi ito yung part na medyo shaded at hindi masyadong kainitan dyan, lalo na sa hapon. Tignan nyo naman etong mga seedlings natin, almost 100% germination sila, basta tamang pag-aalaga lang talaga. Yung nakikita nyo medyo malaki-laki ng seedling, yan po ay 14 days na ready for transplant. At pagkatapos na nga nating maglagay ng seeds, ay isprayan natin sila ng tubig. Again, tubig lang muna, wag yung tubig na may natsol ha. Tubig lang po yung spray natin pag magsiseedling
potting tayo. So keep it moist lang po hanggang 3 days hanggang sa makita nyo na lumalabas na yung ugat nila at yung mga cotyledon or first leaves. Mas maganda kung hindi nyo ibababad sa tubig yung seeds natin para hindi mabulok. Kapag lumabas na yung cotyledon or first leaf ng ating lettuce, ay pwede nyo na siyang ibabad sa 50% nutrient solution. Ano ba yung 50% nutrient solution? Ibig sabihin, kung kailangan nyo ng 2 ml per liter na nutsol sa tubig, 1 ml na lang per liter yung ilalagay nyo kasi nga 50%. Kapag na-transfer nyo na yan sa system, ay ganito na yung kakalabasan niya after ilang weeks. Ayan. So, ganito naman yung itsura ng full-grown lettuce na 45 days. So, yun lang. Sana may natutunan kayo sa video na to. Happy farming!